Panibagong tutorial ulit tayo mga boss idol, Badja RE na brake master. At ang problem dito ay matigas yung brake. Hindi naman lumulubog yung brake pero matigas. Possible problem nito mga boss idol, yung spring ng kanyang piston nag-stack up. Dahil kahit anong apak mo hindi na siya masyadong kumakapit. So ayan mga boss idol, tanggalin na natin yung pin dito sa kanyang brake pedal. May isang clip yan at isang pin washer bago natin makuha yung pin. Next naman ay luluwagan natin yung 17 na bolt dito sa kanyang brake tube. So gamit tayo ng back wrench na 17. Luluwagan lang muna natin yan mga boss idol para hindi tayo mahirapan mamaya pag natanggal na natin yung brake master. So luwagan lang muna natin. Next naman ay gagamit tayo ng deep socket na 14 at tatanggalin natin yung dalawang bolt na 14mm dito sa kanyang brake master. Ihiwalay lang muna natin yung tweezer para maurong natin yung brake pedal. At dito sa kanyang 14 na bolt ay tanggalin na natin to. Yan, so dalawa lang yan mga boss idol sa taas at sa baba. Ayan mga boss idol, at natanggal na natin yung dalawang 14mm na bolt. At dito naman sa bolt na kanyang brake tube, dahil nanawagan na natin to kanina, so kinamay na natin sa pagtanggal. At bawat brake tube po mga boss idol ay meron po itong dalawang bronze washer, so magkabilaan po sa brake tube. Ganon din dito sa baba mga boss idol, meron din tong dalawang bronze washer. So ang purpose po ng bronze washer ay para maiwasan po mag-leaking yung brake fluid. A few moments later. At naibaba na pala natin yung brake master. So ito na yung mga kailangan natin: brake master kit, sabon at liha na 1000. Ngayon naman ay tatanggalin natin yung tangke. So dito sa kanyang tangke ay meron siyang dalawang screw bolt at pwede na natin tanggalin. Flex ko na rin pala itong mamahalin kong screwdriver mga boss idol. Detachable po ito mga boss idol. Yan, at pwede po natin itong ikabit sa ating power tools dahil natatanggal po ang ating handle. At dito naman sa kanyang pinaka screw ay natatanggal din to. At pwede natin itong palitan ng flat screw naman. At para naman sa kanyang handle ay connecting rod po ito ng Badja RE. Kaya po natin siya tinatawag na mahal dahil mahal po yung connecting rod. O diba mga boss idol? Ang ganda diba? Sinadya ko pong gawin yan para hindi po madula sa kamay pag inikot natin. At ito naman yung modified long nose natin mga boss idol. Kita po natin dyan sa dulo ay ginawa ko po siyang pangtanggal ng circlip. So DIY lang tayo dahil wala na tayong circlip mga boss idol. Ito naman yung gagamitin natin pangtanggal ng clip dito sa ating brake master para makuha natin yung tweezer. So ito po yung lock na tinanggal natin mga boss idol. Ang tawag po dito ay circlip. At dito po natin ginamit ang ating long nose na modified pangtanggal po ng clip. At dahil natanggal na natin yung clip, so pwede na natin itong itaktak para matanggal yung brake piston. So ito po yung piston sa ibabaw. At meron po siyang spring na nakakabit dito sa ating brake piston. At tatanggalin po natin yung spring para makuha natin yung rubber cap. At meron pa tong isang brake piston na sa ilalim mga boss idol. At para makuha naman natin to, may lock po ito na screw bolt. So tanggalin po natin yung screw bolt para makuha natin yung brake piston sa ilalim. At may o-ring po yan mga boss idol, ingatan po natin baka mawala. At itaktak natin ulit para matanggal yung brake piston sa ilalim. At ang pambaba naman na brake piston mga boss idol ay may spring din ito pero natatanggal. Hindi po ito katulad nung sa pangtaas na brake piston na ang spring ay nakakabit. So ito po yun mga boss idol, ito po yung pangtaas na brake piston. At para matanggal natin yung spring ay kailangan natin tanggalin yung flat screw na bolt. At dito po ay gamitan natin ang flat screw na medyo maliit para matanggal natin yung bolt. Ayan mga boss idol, at natanggal na po natin. At ganito naman yung itsura ng kanyang lock mga boss idol. So flat screw po yung gagamitin natin dito. At pwede na natin tanggalin yung mga lumang rubber cap para malinisan na po natin yung brake piston. At forward na natin yung video para may turo na natin kung paano natin ikabit yung mga rubber cap. At dito naman sa brake piston mga boss idol, so ito po yung lilinisin natin, yung paglalagyan ng mga rubber cap. Dahil posible pong mag-leaking dyan yung brake fluid pag hindi po natin nalinisan ng maayos yung kanal nya. Dahil doon po nakalagay ang ating mga rubber cap. Ayan, at fast forward na tayo. So skip na natin yung video. A few moments later. Ayan, so balik na po tayo mga boss idol. So nalinisan na po natin yung ating brake master. Dito naman sa brake master, yung loob yung kailangan nating linisin. At itong mga brake piston naman ay malinis na rin. So kita naman natin dyan na wala nang natirang kalawang. Yan po yung pinaka-importanting bahagi ng ating lilinisin mga boss idol. At para naman dito sa ating brake master, so ito po yung linisin natin. So kita po natin sa ilalim no, na wala na po siyang kalawang. At dito naman sa mga butas ng kanyang mga brake tube mga boss idol, i-make sure po natin na nalinisan po natin yan para hindi po siya magbara. Pwede po tayong gumamit ng karayom para matusok natin yung mga maliliit na butas na pagdadaanan ng mga brake fluid.
Ayan mga boss, so kita po natin na malinis na po yan mga boss idol, no. At start na tayo sa paglalagay ng rubber cap. So unahin lang natin yung nasa baba. Ganito po yung itsura nila mga boss idol. So dito tayo magsimula sa baba na brake piston. Apat po yung bago nating rubber cap. Kung mapapansin nyo, may maliit na butas at meron ding mga malalaki yung butas. So dalawa po yan mga boss idol. At ngayon naman ay lagyan na natin ng plain washer yung pambaba na brake piston. Tapos ilagay natin yung maliit na butas na rubber cap. Yung rubber cap po ay dapat nakaharap sa baba. Tapos kuha tayo ng isang rubber cap na malaki yung butas. At ang tamang posisyon naman ito ay nakaharap ito sa pataas. So ganyan po yung dapat na posisyon niya mga boss idol. Ipasok lang natin siya ng pagganyan mga boss idol. So kinamay lang natin, no. At yan na yung posisyon niya mga boss idol. Yung maliit na butas ay nakaharap sa baba. Yung malaking butas ay nakaharap sa taas. At dito naman nakalagay yung kanyang spring. So sa kanyang spring ay wala tong lock. So itabi na natin yan, okay na yan. At dito naman tayo sa pangtaas na brake piston. Lagyan ulit natin ng plain washer. Tapos kuha tayo ng rubber cap na maliit yung butas. At ito naman ay nakaharap ulit sa baba. At yung may malaking butas naman na rubber cap ay nakaharap ulit ito sa baba. So di katulad sa pangbaba na piston, nakaharap sa taas yung malaking butas na rubber cap. So dito sa panghuling rubber cap, sa pangtaas na piston ay nakaharap pa rin sa baba. At sa bahaging ito po mga boss idol, no, medyo mahirap ipasok yung rubber cap. Kaya ginamitan natin ng lubid. Pinasok lang natin yung tali dito sa rubber cap. Tapos pinasok naman natin sa brake piston. So ganyan na yung posisyon niya mga boss idol. At pwede na natin hilain yung tali na nilagay natin para makapasok na yung rubber cap. So ganyan lang yung ginagawa ko mga boss idol. Tignan nyo lang mabuti mga boss idol, oh. Madali lang po yung ipasok pag may lubid na po tayo. Or pang tali. So strawless po yung tawag dyan mga boss idol, no. Ayan, at naipasok na po natin yung rubber cap. At dahil medyo matabingi ng konti ay i-align lang natin gamit yung flat screw. At ngayon naman ay kinakabit na natin yung kanyang spring mga boss idol. At paalala ulit, dahil pataas na brake piston ay yung spring niya ay nakakabit. So may screw bolt siya, gamitan natin ng flat screw. So okay na mga boss idol. Pwede na natin itong ikabit. Paalala ulit ha, ganyan po yung itsura ng ating mga brake piston pag naipasok natin sa loob ng brake master. Naikabit na rin pala natin yung rubber dito sa brake master mga boss idol. Rubber po ito para sa ating tangke. So paalala ulit, ganyan po yung itsura nila. At una natin ipapasok yung brake piston na hiwalay yung spring. Bago ko po yan ipinasok ay nilagyan ko po yan ng brake fluid para medyo madulas naman siya. Saka wag muna natin ipasok yung pangalawang brake piston, yung pangtaas na brake piston. Ang gagawin natin ay itutulak natin yung brake piston ng flat screw or screwdriver. Tapos ilagay natin yung kanyang lock. So ang lock ulit dito mga boss, I don't know, yung screw bolt na may o-ring na rubber. Ikutin lang natin yung kanyang lock. Pag naramdaman mo na nakakapit na siya, pwede na natin i-release yung ating flat screw. Tapos higpitan na natin yung kanyang lock na screw bolt. Ayan, okay na yun mga boss idol. At pwede na natin ikabit yung pangtaas na brake piston. At pwede na natin ipasok yung pangtaas na brake piston. So nauuna palagi yung spring. At ikabit na rin natin yung kanyang lock kasabay nung kanyang toser. So iposisyon lang natin siya ng pagganyan. At yung mahiwagang tools natin pang lock dito sa kanyang circlip. So ganyan po yung pagkabit ng circlip mga boss idol. Alalayan lang natin sa ating kamay para hindi tumalsik yung lock na clip. At itulak na rin natin. At pwede na natin ikabit yung ating tangke. At ilak naman natin yung tangke gamit yung dalawang screw bolt. So ganyan yung pagbubuo ng ating brake master mga boss idol. At sa pagkabit naman, unahin lang natin yung brake tube sa baba. At wag muna higpitan yung 17 na bolt. Dahil patutuluin pa natin to mamaya. Ikabit na rin natin yung brake tube dito sa pangtaas. At wag muna higpitan yung bolt ulit. Dahil patutuluin pa natin to. Ang higpitan lang natin yung dalawang bolt na 14 dito sa kanyang brake master. Dahil ito po yung suporta sa brake master natin para hindi matanggal. Yung dalawang bolt na yan ay pwede po natin higpitan. Tapos ikabit na yung pin dito sa brake pedal. At lagyan lang ng washer at clip. At pwede na natin lagyan ng brake fluid. Pupunuin lang natin to. At kung makikita natin dyan na tumutulo na yung kanyang brake fluid, so pwede na natin higpitan yung 17 na bolt. Para sa ganyang paraan po ay hindi po tayo mahirapang mag-bleeding dahil may laman na yung kanyang brake master. Ayan, at higpitan lang natin. At sa pag-bleeding naman ay bumbahin lang natin yung brake pedal. Tapos idiin lang natin yung brake pedal. Pag nakadiin na yung brake pedal ay luluwagan na natin yung 17 na bolt para makalabas na yung mga hangin. Isara lang natin ulit. Tapos bumbahin natin ulit. Diinan natin ulit yung brake pedal at luwagan na ulit natin yung ating 17 na bolt para makalabas yung mga hangin.
So ulitin lang natin yung kanyang pagbleeding mga boss idol hanggang sa tumigas na yung ating brake. At dalawang bolt po yung pagbibleedingan natin mga boss idol. Ito dito sa taas at dito sa kanyang baba para makalabas yung mga hangin-hangin. At yan lang po yung tutorial natin mga boss idol para sa brake master ng Badja RE. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless at see you in my next video.